Krus laban sa krus ay hindi na lamang tunggalian ng pangalan, kundi pagsabog ng dugong magkakaugnay at matagal ng kinimkim na puot. Sa gitna ng kaguluhan, lalo pang tumindi ang sitwasyon ni na Hazel at Velma. Ang kanilang mga pangalan ay naging sagisag ng kawalan ng pag-asa, paghihiganti, at matibay na paninindigan na hinding-hindi aatras. Si Hazel, bagaman nakakulong, ay hindi kailanman napigilan ng bakal sa kanyang isipan. Araw-araw niyang muling binabalikan ang alaala ng pagtataksil, pang-aabuso, at ang pagkakulong sa laban para sa sariling kaligtasan. Bawat hinga ay puno ng galit. Para sa kanya, ang pagsuko ay katumbas ng pagkatalo at ang pagkatalo ay kamatayan ng kanyang pagkatao. Kahit nakaharap sa batas at posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong, naniniwala siyang siya ay biktima ng kawalan ng katarungan. Sa labas ng kulungan, tahimik ngunit mabilis na kumilos ang kanyang mga kakampi. May halong takot at pangamba ang bawat hakbang. Nagdadala sila ng balita kay Hazel. Minsan, nagnang pag-asa, minsan bigat ng pangamba, ngunit pinakamalaking balakid ang hotel na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Armadong bantay sa bawat pasukan, handang durugin ang anumang kahina-hinalang galaw. Malinaw ang mensahe, gising ang batas, nakamasid, at isang pagkakamali lamang ay magwawasak sa lahat ng plano. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, isinilang ang mapanganib na ideya. Nagpasya ang mga kakampi ni Hazel na gamitin si Velma bilang panangga. Simple ang plano, ngunit may kasamang malupit na kapalit. Dukutin si Velma at humingi ng ransom, milyon-milyong salapi at isang helikoptero para sa pagtakas. Ito ang hudyat ng mas madilim na kabanata. Hindi na tungkol sa pangalan o kapangyarihan, kundi paggamit sa inosenteng buhay bilang paninda para sa kaligtasan. Ang kawalan ng pag-asa, paghihiganti, at dilim ay nagsanib bilang gatong sa paparating na tunggalian. Para sa ilan, ito na ang huling baraha, isang desperadong hakbang na maaaring magdala ng kalayaan o tuluyang magbaon sa kanila sa kapahamakan. Para kay Hazel, ang plano ay naging kakaibang pinagmumulan ng lakas, isang sinag ng pag-asa na muli niyang matitikman ang kapangyarihang matagal na niyang nawala. Sa kabilang panig, hindi na nahimik ang pulisya sa budhi o sa estratehiya. Si Colonel Serapia, batikang opisyal, ay alam ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Bawat pasya ay maaaring magligtas ng buhay o magbukas ng trahedya. Bumuo siya ng lihim na kasunduan sa mga pinagkakatiwalaang kasamahan, determinado na tapusin ang krisis ng walang dugong dadanak. Sa isang lihim na tawag, ipinangako ni Colonel Serapia kay Hazel ang milyon-milyong salapi at helikoptero. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong tinig ay nakatago ang mapanganib na bitag, isang masalimuot na panlilinlang upang pilitin si Hazel na magkamali. Hindi nagtagal. Nabunyag ang sikreto. Isa sa mga kakampi ni Hazel ang nahuli ng pulisya. Sa ilalim ng matinding presyon at takot, bumigay siya at isiniwalat ang buong plano. Sa kustodiya, sumigaw siya na nililinlang si Hazel na hindi kailanman ibibigay ng pulisya ang pera o helikoptero. Bawat salita ay tumama sa isip ni Hazel na parang punyal, pinutol ang huling hibla ng kanyang tiwala. Sumabog ang galit ni Hazel na parang bulkan. Sa loob ng kulungan, nanginginig ang kanyang mga kamay, nanigas ang panga. Para sa kanya, ito ang pinakapurong anyo ng pagtataksil. Muling lumitaw ang mukha ng sistemang kinamumuhian niya. Tinangay ng unos ng puot, gumawa si Hazel ng madilim na pasya. Ipinahayag niya, mamamatay si Velma. Hindi lamang ito paghihiganti, kundi paraan upang iparanas kay Manuel ang sakit na siya ang pinagbintangan sa lahat ng kanyang pagdurusa. Naniniwala si Hazel na ang paghihirap ni Manuel ay magiging kapantay ng kanyang sariling pighati, isang hustisyang ayon sa kanyang paningin.
Sinubukan ng mga awtoridad na kausapin siya. Maingat na pinili ni Colonel Serapia ang kanyang mga salita. Hinihikayat siyang sumuko. Pinaaalala na ang kooperasyon ay maaaring magaanin ang kanyang sentensya. Ngunit sa bawat pagitan ng kanilang usapan, ramdam ang tensyon. Naglalagablab ang mga mata ni Hazel sa hamon at puot, habang nananatiling kalmado ang tinig ni Colonel Serapia, bagaman sa loob niya ay takot. Baka huli na ang lahat. Natapos ang gabing iyon na nakabitin ang kapalaran ng lahat. Si Hazel ay nakulong sa pagitan ng galit at pag-asa. Si Felma ay nakabitin sa gilid ng kamatayan. Si Manuel ay halos mawala ng lahat. At si Colonel Serapia ay naglakad sa gilid ng talim, sa pagitan ng tungkulin at konsensya. Cruz laban sa Cruz ay hindi na lamang banggaan ng pangalan, kundi refleksyon ng isang wasak na pamilya, mga lihim, kasinungalingan, at mga pasyang hinubog ng apoy ng damdamin. Tulad ni na Jojo at Alice noon, pasa ni Hazel ang bigat ng mga nakaraang desisyon na naglatay ng sugat sa kanyang buhay. Ang gabing iyon ay naging mabigat na yugto ng kanilang buhay, isang kabanata ng takot, tapang, at matinding pasya. Si Hazel, matatag ang loob, malinaw ang kanyang paninindigan. Hinding-hindi na siya muling susuko. Hinding-hindi na siya babalik sa kulungan na kumitil sa kanyang dangal at pagkatao. Sa bawat sandali, pinili niyang mabuhay bilang kriminal sa mata ng batas. Ngunit sa kanyang isipan, siya ay biktima ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Handa siyang lumubog sa dilim, basta't hindi siya aatras. Samantala, si Manuel ay nilamon ng takot at galit. Habang lumalalim ang gabi, hindi siya mapakali. Paikot-ikot, binabagabag ng katahimikan. Walang balita mula sa pulisya, walang malinaw na plano, walang katiyakan kung paano maililigtas si Felma. Bawat minuto ay parang pabigat sa kanyang dibdib. Sa huli, bumigay siya sa histerya. Gumawa siya ng padalos-dalos na desisyon. Alam niyang maaaring ikapahamak ng lahat. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Nagpasya siyang kumilos mag-isa. Isinugal ang kalayaan at buhay. Umusad siya, dala lamang ng pag-asang mailigtas ang kanyang asawa. Puno ng tapang ang kanyang dibdib. Umakyat siya, nananalangin na siya ang magiging milagro ni Felma. Ngunit bago pa siya makarating, agad siyang napalibutan ng mga pulis na matagal nang nagbabantay sa lugar. Sa isang iglap, siya ay inaresto. Pilit siyang lumaban, sumisigaw na ang tanging layunin niya ay iligtas ang kanyang asawa. Ngunit siya'y kinaladkad pabalik sa kinaroroonan ng iba. Durog sa pagkadismaya at pagkakasala, napagtanto ni Manuel. Maging ang kanyang pagsubok na abutin si Felma ay nauwi sa kabiguan. Sa lahat ng ito, nanatiling matatag si Colonel Serapia. Hindi niya iniwan si Felma, lalo na't matagal na silang magkaibigan. Sa bawat pagpupulong, sa bawat utos, malinaw ang kanyang determinasyon. Hindi dapat masaktan si Felma. Para sa kanya, hindi lamang ito operasyon, kundi personal na laban. Handa siyang isugal ang lahat, ang kanyang impluwensya, kapangyarihan, reputasyon, at ranggo para mailigtas si Felma mula sa kamay ni Hazel. Ngunit sa malamig at kalkuladong bahagi ng kanyang isip, nabuo ang mas madilim na plano. Nagpasya siyang magposisyon ng sniper upang tuluyan ng tapusin si Hazel. Para sa kanya, iyon ang pinakamabilis at pinakatiyak na paraan upang wakasan ang bangungot. Hindi lahat ay sumang-ayon. Si Adriana, tahimik na nakamasid, ay halos mabaliw sa takot. Sa kanyang imahinasyon, bawat putok ng baril ay maaaring tumama sa kanyang ina, si Felma. Halos tumigil ang kanyang paghinga sa pangamba. Wala siyang magawa, kundi kumapit sa pananampalataya at panalangin, na mabubuhay si Felma, na matatapos ang bangungot. Sa gitna ng tensyon, nakatutok ang lahat ng mata sa isang kamera, ang tanging bintana sa kinaroroonan ni Felma. Ang kanilang nakita ay hindi inaasahan.
Sa kabila ng takot at panghihina, buong tapang na lumaban si Velma. Hindi siya sanay na mandirigma, ngunit malinaw, alam niya kung paano ipagtanggol ang kanyang buhay. Bawat galaw ay naglalarawan ng lakas ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Habang pinapanood siya, unti-unting nagbago ang takot tungo sa paggalang. May pumalakpak, may napaluha, may tahimik na nanalangin. Sa kanilang mga mata, hindi na lamang bihag si Velma, naging sagisag siya ng paglaban, ng pakikibaka laban sa kalupitan ni Hazel. Bawat suntok, bawat tulak, bawat sigaw ay naging panawagan para sa hustisya at pag-asa, na matatapos din ng bangungot. Ang gabing iyon ay nagsara bilang isang kabanata ng takot, tapang at tensyon. Ngunit binuksan din ito ang pinto sa mas mabibigat na pasya at pagbubunyag na darating pa. Ito ang simula ng paparating na tunggalian, kung saan sina Hazel, Velma, Manuel, Colonel Serapia, Sifia, at Andriana ay haharap sa kani-kaniyang lakas at kahinaan. Sa sandaling iyon, malinaw na narinig ni Velma ang tinig ni Hazel habang nakikipag-usap sa kanyang mga kakampi. Kahit hindi siya kaharap, ramdam ni Velma ang malamig na determinasyon at puot na puno ng paghihiganti. Bawat salita ay tumama sa kanyang puso. At habang nakatago, pigil ang hininga, natanto ni Velma ang nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang saktan ang plano ni Hazel, kundi tuluyang wasakin ang kanyang buhay, burahin ang kanyang pagkatao bilang asawa at ina. Samantala, nilalamon si Manuel ng matinding pagsisisi. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili sa pagkawala ni Velma. Sa bawat katahimikan, bumabalik sa kanyang alaala ang eksena, ang sandaling iniwan niya si Velma sa resepsyon. Umiikot ang kanyang isip sa ideya na kung hindi niya iniwan si Velma roon, kung hindi niya muna inuna sina Colin, Andrea, at Jeffrey, marahil walang makakakuha kay Velma. Ang bigat ng pagkakasala ay pumipisil sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga, kahit hindi pa rin niya tiyak kung ano talaga ang nangyari. Habang abala si Manuel sa pagtulong sa iba, tuluyang nawala sa kanyang paningin si Velma. Agad na sinunggaban ni Hazel ang pagkakataon, sapagkat si Velma ang tunay na target niya mula pa sa simula. Sa kaibuturan ng isip ni Hazel, malinaw ang kanyang layunin. Hindi dapat magkaroon ng asawa si Manuel. At kung may babaeng papasok sa kanyang buhay, iyon ay panandalian lamang, kailanman ay hindi magiging permanente. Para kay Hazel, walang karapatan si Velma sa kaligayahan. Naniniwala siyang hindi kailanman karapat-dapat si Velma sa kapatawaran, lalo na matapos ang 1 taon ni Hazel sa kulungan. Bawat araw puno ng sakit, bawat gabi ginugol sa lamig at dilim ng selda. Ang kanyang galit ay hindi basta sumulpot. Ito'y unti-unting lumago mula sa araw-araw na pagdurusa, mula sa bawat alaala na iniuugnay niya kay Velma. Sa paningin ni Hazel, si Velma ay isang sagisag. Sagisag ng kanyang nawalang buhay. Sagisag ng kanyang nabasag na mga pangarap. At si Manuel ang lalaking pinagtatapatan niya. Si Velma ay hindi lamang minamahal kundi tropeo, simbolo ng paghihiganti at pagmamataas ni Hazel. Samantala, tumindi ang tensyon sa mga anak ni Velma, sina Jeffrey, Colin, at Andriana. Nababalot ng takot at pangamba ang kanilang mga mata. Malinaw ang pangungusap ng kanilang mga titig. Kaba, pangamba, at takot sa maaaring kahinatnan ng kanilang ina. Bawat katahimikan ay parang sigaw, bawat minuto ay tila nagdadala sa kanila palapit sa trahedyang pilit nilang gustong pigilan. Sa kanilang isipan, paulit-ulit bumabalik ang eksena. Ang tapang ni Velma nang harapin niya si Hazel. Hindi lamang ito pisikal na laban, kundi emosyonal din. Isang pakikibaka para sa dangal, pag-ibig, at karapatang mamuhay ng payapa. Puno ng respeto at takot ang kanilang mga puso. Namangha sila sa lakas ni Velma sa kanyang paninindigan bilang ina at bilang babae. Ngunit kasabay nito,
Natatakot sila. Baka ngayong pagkakataon, hindi sapat ang tapang ng kanilang ina upang madaig ang puot ni Hazel. Tahimik na pinisil ni Jeffrey ang kanyang kamao. Pinipigilan ang emosyon. Paikot-ikot si Colin, hindi mapakali. At si Adriana, lihim na lumuluha, taimtim na nananalangin na manatiling ligtas ang kanilang ina. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling hindi tiyak ang kahihinatnan. Ang tunggalian ni na Felma at Hazel ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa kaligtasan, dangal, at kinabukasan ng pamilya. Papalapit na ang sandali, lalong umiinit ang sitwasyon. At sa bawat pasya ng bawat tauhan, may kapalit na hindi na kailanman mababawi.